Sige na, ipalit nyo na yan. Ani Rusty habang nasa labas ng abandonadong gusali. Nakatutok sa tenga niya ang phone at nakikinig lamang sa usapan sa loob. Hindi siya nakikipag-usap personally dahil kilala siyang negosyante at hindi magiging maganda kung masisira ang pangalan niya dahil sa illegal na transaksyon na iyon. Kaya naman, ipinauubayan niya ang lahat sa kanang kamay niyang si Red. Ang pakikipagpalitan ng dolyar at illegal na armas sa mga banyaga. Boss, patapos na po kami. Ani Red, kaya tumangulang si Rusty tsaka pinaandar ang kotse papalayo. Si Rusty Sandoval ay kilalang negosyante, ngunit hindi lang basta-bastang negosyante dahil nasa ilalim din siya ng pangalang kilala sa tawag na black market kung saan isinasagawa ang mga illegal na pakikipagnegosasyon, mapaloob o labas man ng bansa. Armas, buhay at pera. Chill na nagdadrive si Rusty ng kanyang kotse sa katamtamang bilis nito. Halos mag-aalas 2 na din ng madaling araw kaya bibihira na ang mga sasakyang nagdaraan. Napadaan si Rusty sa medyo madilim na bahagi ng kalsada. Napasinghap siya nang biglang lumabas sa madilim na bahagi na iyon ang isang babae na humahangos. At sa bilis na takbo ng kanyang kotse, huli na para ipreno iyon dahil tuluyan nang tumalsik ang babae matapos niya itong mabangga. Dam! Malakas na sigaw niya. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam ng kaba si Rusty. Hindi na bago sa kanya na makakita ng bangkay sa dami ng naipatumba niya kay Red. Ngunit ang pagkakataong ito ay isang aksidente. Hindi inaasahan kaya naman talagang tinakasan siya ng katinuan. Pero sa huli bumaba siya ng kotse para lapitan ng nabangga niya. Lalo siyang kinain ng konsensya nang makitang isang inosenteng babae ang naroon at puros dugo ang noo nito. Tulungan mo ko. Maawa ka sa akin. Bagaman paus at halos mawala na ng malay, ay nagawa pa ding humingi ng saklolo ng dalagang iyon kay Rusty. Saan kita dadalhin? Miss? Miss? Napuno ng pag-aalala si Rusty nang tuluyan itong mawala ng malay. Dahil sa labis na pagkataranta, hindi niya naisip na dalhin ng dalagang iyon sa hospital, kundi sa kanyang bahay. Natakot siya na patay na ito. Kung magkaganon man, balak niyang ipalibing na lang sana kay Red ang bangkay nito. Diyos ko sir, ano yan? Anang katiwala niya sa bahay nang buhati niya ang dugo ang dalaga papunta sa guest room. Ipatawag mo si Doc Milenio, emergency ka mo. Ani Rusty habang balot ng pawis. Pinalinisan muna ni Rusty ang babae sa ibang kasambahay. Maya-maya lang, dumating din ang doktor na kanyang ipinapatawag. Okay na siya. Mga 2 hanggang 3 araw siyang makakatulog sa tindi ng tinamo niya. Paliwanag ng doktor nang lumabas sa kwarto. Nakasandalang si Rusty sa gilid ng pader habang naka-cross arms at naghihintay ng mga detalyeng sasabihin ng doktor. Sino yung pasyente? Girlfriend mo? Anang doktor nang lumabas ng kwarto. Hindi nakasali sa trabaho mo yun. Sa susunod kung ano lang ang saklaw ng trabaho mo, ay hanggang doon lang ang maaari mong malaman. Oras na inulit mo yan, babalian kita ng leeg. Saad ni Rusty, tsaka ibinigay ang 7,000 sa doktor. Salamat, makakaalis ka na. Saad ni Rusty. Hinintay niya muna makaalis ang doktor na yun bago siya pumasok sa kwarto ng walang malay na babae. This time ay mas maayos ng itsura ng babae, kaya mas napagmasdan na ni Rusty ang maamong mukha nito. Sorry, hindi ko sinasadya. Saad niya sa isip, tsaka tuluyang lumabas na. Mildred, pakicheck ng maayos ang babae na yan. Bili na aniya sa isang kasambahay. Kinaumagahan, maayos na pumasok si Rusty sa kumpanya. Pero naunahan pa siya doon ni Ramzel. Kilalang negosyante din, ngunit mas lamang ang mga iligal at siya ang nagmamay-ari ng isa sa pinakamalaking pasugalan at subastahan dito sa Pilipinas. Anong ginagawa mo dito? Saad ni Rusty tsaka dumiretso sa kanyang swivel chair. Daig mo pa ang pulis ah. Birong ani Rusty sa kaibigan. Lugi ako eh. Ani Ramsel kaya napatigil si Rusty. Bago ito sa pandinig niya dahil malakas ang negosyo ni Ram. Nakatakas yung anak ni Morel eh. Anya kaya napangiwi ako. Bakit? Iyong Morel na negosyante ba? Gulat na ani Rusty kaya tumango si Ram. Bakit nakatakas? Tsaka bakit nasa iyo siya? Sa lubong ang kilay na ani Ras. Baon si Morel sa utang at nagkasundo silang mag-ama na pansamantala
ay siya munang isasanla nito. Ano? Nahampas ni Rusty ang mesa. Ano bang klaseng tao yan? Bakit ganun lang kadali na sa kanya na ipamigay ang anak niya? Actually yun mismo ang problema ko. Anang kaibigan niyang si Ram. Sa totoo lang ay nagbayad na sa akin si Montreal kapalit ang babaeng yun. Oras na hindi ko siya nakita, triple ang babayaran ko. Anong klase bang mga tao yan? Sabihin mo, alam ba ng babaeng yun na nakasanla siya? O gusto siyang kunin ni Montreal? Yun ang hindi ko alam, pero wala na akong pakialam doon dahil ang mas mahalaga ay maibalik sa akin ng babae buhay man o patay. Hindi ko alam kung matiturn off ba ako sa kaibigan ko. Hindi ako malinis na tao, pero hindi ko naman yata kaya na malagay sa ganoong sitwasyon. Dikitan nga lang ako ng babae na iirita na ako. Paano pa kaya kung dalhin ako sa hindi ko kakilala? Ano, matutulungan mo ba ako? Anya sa akin. Ayokong tanggihan ka pero ayoko ding mangako. Kalahating milyon kapag nahanap mo yung babaeng yun. Kahit pa 10, kung hindi ko siya mahanap ay baliwala din. Antayin mo na lang na ipadala ko siya sa'yo. Umirap ako. Tumayo siya at lumapit sa akin. Kasabay noon nang tapikin niya ang aking balikat. Ras, mukhang lumalambot ng puso mo ah. Natatawang Anya. Bato man ay nadudurog din, pero wag mong bigyan niya ng kahulugan. Tutulungan kita kung may maitutulong ako, Ram. Yun ang pagtatapos ng kanilang usapan. Rusty point of view. O sige, mauna na din ako. Ani Ram, tsaka ako kinamayan. Bahagya ako namang tinapik ang balikat niya hanggang sa makalabas siya. Bumalik ako sa mesa ko hanggang sa makatanggap ako ng tawag sa bahay. Yes, bungad ko. Sir, nagkaroon na po ng malay yung babae. Anang kasambahay sa akin. Ganun ba? Huwag niyo munang pakainin. Hayaan niyong magpahinga at obserbahan kung may naalala ba siya. Sige po, sir. Anya tsaka pinatay ang linya. Binaling ko sa mga papel na naroon ng aking mata hanggang sa bumukas ang pinto at pumasok si Morel. Otomatikong kumunot ang aking noo. Lumapit siya sa akin. Magandang umaga, Mr. Sandoval. Paunang bati niya sa akin kaya tumango ako. Kung susumahin ay triple na ang edad niya ang edad ko. Pero pagdating sa negosyo, mas iginagalang niya ako. Maupo ka, anong kailangan mo't sumadya ka pa rito, Mr. Morel? Magalang na saad ko. Nagpanggap ako na wala akong ideya. Kahit ang totoo, alam ko naman na ang kanyang pakay. Naupo ako sa harap niya. Ipakukuha muna kita ng coffee. Gagalaw pa lang sana ako para abutin ang telepono nang lumuhod siya sa harap ko. Anong ginagawa niyo? Alam kong hindi biro ang kapangyarihan mo. Kaya ikaw ang naisip kong lapitan. Halata ang pagiging desperado niya. Ano bang sinasabi mo? Saad ko tsaka ako umatras. Nawawala ang anak ko. Kailangan ko ang tulong mo. Kaya sana wag mo kong tanggihan. Anya sa akin. Kung tatanggapin ko siya kami naman ni Ramsey lang magkakaproblema. Nagmamakaawa ko sa'yo. Sino ba kasi ang tangang tao na magsasanla ng anak niya sa pinagkakautangan niya? Nanggigigil na saad ko. Natigilan siya at alam kong naisip niyang may alam ako tungkol sa kanya. Hindi ko alam kung matutulungan pa kita. Saad ko tsaka ako iniwas ang aking paningin. Pero nilapag niya ang picture sa mesa. Alam kong hindi mo matitiis na tumulong. Hindi ako aasa pero sana mailigtas mo ang anak ko. Kahit wag mo na siyang ibalik sa akin. Basta malaman ko lang na buhay siya. Anya pa sa akin tsaka tumayo at naglakad palabas ng opisina. Napabuntong hininga ko. Ang paglabas niya ay siyang pagpasok din ni Red. Oh, si Mr. Morel yun ah. Anya tsaka chill na naupo sa sofa. Nabalitaan mo na yung nangyari kay Boss Ram? Tumawa siya ng matunog. Pag tinamaan ka nga naman ng kamalasan, umiiling na Anya. May alam ka sa mga nangyari? Saad ko habang nakataas ang aking kilay. Wala naman, basta domino effect kaya ako sa inyo. Huwag nyo nang idamay ang sarili nyo dahil malaking gulo. So sinasabi mo bang mahina akong mag-isip? Kung wala kang sasabihin na maganda makakalabas ka na. Saad ko pero ngumisi na naman siya at inilapag ang resibo na naipasok niya na sa bangko ang pera. Mag-happy-happy muna ako boss, medyo sumasakit din ang katawan ko eh. Anya kahit hindi ako kumibo, tumalima na siya at naglakad na palabas. Si Red ang pinagkakatiwalaan ko sa lahat, hindi dahil kanang kamay, kundi bilang isang kapatid. Ganun ko na siyang ituring. Ngumisi ako at kaagad na kinuha ang aking cellphone.
Dinayal ko ang number ni Red. 3 ring pa ang nangyari bago niya tuluyang sagutin. Yeah, na-miss mo ko agad? Loko, pumunta ka sa bahay. Kunin mo yung regalo ko sa'yo. Hay, dapat bukas mo na sinabi. Paano pa ako makakapag-happy-happy niyan? Saad niya pero pinatay ko na ang linya. Alam ko namang excited din siyang malaman kung ano yun. Sir, kailangan na po nating mag-hire ng mga bagong employees. Tumataas na po ang demand ng company. Ani Elizabeth na aking sekretarya. Sige, bakit hindi? Kung alam mong yun ang alam mong mas mabuting gawin. Tipid akong umiti pero may sumagi sa aking isipan. May kontak ka kay Mr. Morel? Tanong ko sa aking sekretary. Meron po. Akin at tatawagan ko siya. Lumabas siya pero kaagad din naman siyang bumalik, dala ang calling card ni Morel. Salamat. Saad ko. Kaagad kong tinawagan si Morel. May balita ka na ba sa kanya? Sabik na anya sa akin. Kikilos ako pero hindi libre. Hahanapin ko ang anak mo pero papasok ka sa negosyo ko. Kailangan kita sa loob ng negosyo ko. Mr. Sandoval, mapapahamak ka kung hahayaan mo kong pumasok dyan. Trust me, akong bahala sa'yo. Saad ko tsaka ako pinatay ang linya. Sir, ano pong balak nyo? Saad sa akin ng sekretary. Gagawin ko siyang sandata para mas mapalakas ang negosyo ko. Ngumisi ako tsaka ako pinagmasdan ng picture na ibinigay ni Morel. Parang namumukaan ko siya pero hindi ko maalala kung saan. Bumalik ako sa pagtatrabaho hanggang sa magring muli ang aking cellphone. Naiinis ako. Hindi pa nga ako nakakatipas sa keyboard. Heto na naman ang tawag mula kay Red. Oh, akala ko ba'y mag-happy-happy ka? Ano tayo na naman ang tawag mo? Naiinis waring saad ko nang humalakhak ang kanyang tinig. Hindi mo naman kasi sinabi sa akin na ganito pala kagandang regalo mo. Anya, kaya napangisi ako. Ano, mag-happy-happy ka pa ba o magra-rides ka na lang? Natawa na naman siya ng malakas. Bakit kailangan kong pumili kung kaya ko namang pagsabayin yan? O sige na, 3 babae yung hahanapin ko tisasakay dito. Anya sa akin tsaka pinatay ang linya. Hindi ko na kinontra pa dahil bukas, panibagong sapalaran na naman ang buhay na gagawin niya. Kamusta? Saad ko pag uwi ko sa bahay. Maayos naman na po siya, sir. Gising na't may natatandaan din. Ani Manang. Magpapahinga lang ako. Maya-maya'y pupuntahan ko siya. Naglakad ako papasok sa kwarto. Hindi sadya ay nalaglag na naman ang picture na anak ni Morel. Nakakainis. Obligado ba akong sumunod sa Morel na yun? Wala pa yatang 10 minuto nang lumabas akong muli sa aking kwarto at pumasok sa kwarto ng babaeng yun. Inabutan ko siyang nakadungaw sa bintana at mukhang maayos na pero naroon pa din ang benda sa ulo. Magandang gabi. Napalinga siya sa akin. Kalmado siyang naupo sa kama. Kilala mo ko? Tanong ko't umiling siya. Natatandaan? Oo, natatandaan kita. Salamat sa pagpapatuloy mo sa akin dito. Napakaamo ng mukha niya. Ang mukhang yan. Napatigil ako sa pag-iisip nang maalala ko ang mukha sa picture at ang babaeng kaharap ko ay iisa. Nangunot ang aking noo. Tell me, bakit ka napunta sa lugar na yon? Bakit ka nandun? Sino ang mga tinatakasan mo? Sa totoo lang, ay napakalaki ng problema na kinakaharap ko ngayon. Nasagad ang daddy ko sa pinagkakautangan namin dahil sa pagkamatay ng mami ko. Sumugal ang daddy at nagbaka sakali na mabawi ang lahat ng gastos. Kaya lang ay nakabig lahat ni Ramzel. Sa huli ako yung pinili ni Ramzel na maging kabayaran. Ikaw? Bakit ikaw? Gulat na saad ko. Nung una pa lang, basa ko na ang lahat ng gusto niyang mangyari. Gusto niyang kumita ang subastahan niya. Ayoko magmayabang pero madaming nagkaka-interes sa akin. Mula nang malaman nila na isa ko sa isusubasta. Nagdagsaan ng mga tao hanggang sa isang matandang lalaki ang nagka-interes sa akin. Taliwas na pag-usapan. Doon nga ay nakumpirma ni Rusty na siya na nga ang anak ni Mr. Morel. Ano bang napag-usapan niyo? Maaari niya akong kuhanin ngunit hindi ang ibenta sa iba. Kaya naman ginawa ko ang lahat para lang makatakas. Alam mo bang may kalahating milyon na nakapatong sa ulo mo? Saad ko sa kanya na ikinagulat din niya. Kumikilos na si Ram para ipahanap ka. Alam mo din bang kaibigan ko si Ram? Lalong namilog ang mata niya at hindi makapaniwala. So ibig sabihin ituturo mo ko para sa kalahating milyon na yun? Biglang naging matapang ang kanyang aura. Kaya mong ipagpalit ang buhay ng tao para lang sa pera? Hindi ako mabuting tao, babae.
Pero hindi ka din naman kasing sama ng iniisip ko, hindi ba? Tinignan ko siya and I hate it. Para bang napapasunod niya ako. Hindi kita ituturo kaya magpapakabait ka. Ano ang mapapala ko kapag hindi ko nga ginawa ang gusto mo? Pwede mo kong pakinabangan sa company mo. Sa kama. Tumaas kusa ang kanyang kilay. Madami akong pwedeng i-share na ideya sa'yo, kaya bakit mo pa ako gagawing parausan? Bakit sinabi ko bang magiging parausan ka? Tumawa ako ng malakas nang makitang pamumutla ng mukha niya. Lalo pa akong natuwa nang pumasok ang malikot na ideya sa aking isipan. Naglakad ako palapit sa kanya hanggang sa itukod ko ang aking kamay sa kama para lalong mapalapit sa kanya. Sabihin mo, hindi mo pa ba natitikman ng... Nalukot ang aking muka nang maramdaman ko ang malakas na sipa niya sa aking sikmura. Subukan mong lumapit, makakatikim ka talaga sa akin. Anya pa, kaya napatawa ako. Binibiro lang naman kita. Saad ko tsaka ako umayos ng tayo. Hindi ko alam pero magaan ang loob ko sa kanya. Nag-dinner ka na ba? Tara. Kumain na ako. Masungit na Anya. Bigayin ko kaya yung benda mo para mawala yung kayabangan mo. Saad ko sa kanya na ikinanguso niya. Lalabas na nga ako. Saad ko tsaka ako naglakad palabas. Namataan ko ang aking sarili sa salamin na nakangiti kaya napatigil ako't napalunok. Nababaliw na ako. Kaagad kong binura ang aking ngiti. Kinaumagahan ay inabutan kong nasa labas iyong babae at nagkakape. Papasok na dapat ako sa opisina. Kaya lang, huminto muna ako. Anong pangalan mo? Janelle. Anya. Good morning, Janelle. Saad ko tsaka akong miti. Sumakay ako sa kotse. Nasa kahabaan na ako ng EDSA nang tumawag sa akin si Red. Huwag mong sabihin na pati pang gasolina'y sa akin mo pa kukunin. Nasa opisina si Boss Ram. Pakiramdam ko'y nakatunog na yon. Anya sa akin. Binilisan ko ang takbo ng aking kotse. Pagdating ko sa opisina ay naroon nga ang walang yakong kaibigan. Oh, nandiyan na pala si Boss. Hindi ko na kailangan sagutin ang mga tanong mo, Boss Ram. Anya tsaka tinapik si Ram sa balikat. Nakapamulsa siyang tumayo. Wala akong sinabi pero dapat kang magpaliwanag sa akin mamaya. Anya, na ikinangiwi ko. Ano't narito ka na naman? Kunot ang noon na saad ko. Babayaran mo ako ng 3 milyon o isusuko mo sa akin ng babae kapalit ang 1/2 milyon? Ani Ram sa akin. Desidido ang tinig niya at matalas na mga mata. Why would I? Hindi naman pwede na basta mo lang sinabi gagawin ko na. Come on, Rusty. Hindi nakakatuwa ang biro mo. Bayad na ang babaeng yun sa akin kaya hindi pwedeng basta mo siyang itago. Ibalik mo ang pera na ibabalik ko sa Montreal at wala tayong magiging problema. Wala ka mapapala sa akin. Saad ko tsaka ako dumiretso sa swivel chair. Tinignan ko si Ram at halatang wala siyang balak na umatras. Bayaran mo na lang ako. Desididong Anya sa akin. Kung sa tingin mong yan ang makakapagpa-okay sa'yo, sige. Saad ko tsaka ako nilabas ang tseke at nilagyan ng 1 milyon. Yan lang ang kaya kong ibigay. Kung hihingi ka pa ng mas malaki wala na. Ikikip ko si Janelle sa abot ng aking makakaya sa kadahilan ng napahinto ako kahit ako hindi ko alam kung bakit ko siya ikikip. Kung hindi mo tatanggapin yan, wala na ako magagawa. Saad ko kay Ramzel pero alam kong alanganin na ako dahil nalaman na ni Ram. Hindi malabo na malaman din ng mga Montreal ang tungkol dito. Ngayon pa lang ay magpapauna na ako, Ram. Hindi mo gugustuhin ang magiging sagot ko. Oras na nalaman kong gumawa ka ng hakbang laban sa akin. Kaya kitang protektahan sa kahit gaano kakapal at kabilis na tingga. Kaya maging wais ka sa pagpili na gagawin mong kakampi. Ewan ko sa'yo, Rusty. Mas pinaliliit mo lang ang mundo mo. Aniya tsaka tumayo at naglakad palabas. Hindi ko magawang tumawa. Dahil alam kong seryoso ng usapin ito. Mas naging malalim pa ang pag-iisip ko na baka nga mas maaga pang malaman ng mga Montreal. Kaya naman kaagad kong tinawag si Red para magpabook ng flight. Bala kong paalisin si Janelle sa bahay. Sigurado kong pupunta si Ram sa bahay. Open siya sa bahay kaya naman hindi na siya tatanungin ng aking mga tauhan. Kakainis dahil sa babae na yun. Tukot nakukultang isip kakaisip. Kaagad kong tinawagan si Red para papuntahin siya sa airport. VIP tickets? Ilan? Kung kailang may problema ka tsaka ka magbabakasyon,
Bakit? May sabaw ka ba sa utak ngayon? Pwede ba? Huwag mo akong kausapin ng ganyan. Basta gawin mo na lang ang sinasabi ko. Saad ko sa kanya. Para bang nakita ko ang pag-ikot ng mata niya. Hindi ko alam kung tinamaan ba ako ng lintik o ano. Kakapatay ko lang ng phone ko nang pumasok ang aking sekretary. Sir, may naghahanap po sa inyo. Anya sa akin, kaya't kusang tumaas ang aking kilay. Pakiramdam ko'y mas lumaki ang aking problema. Wala sana akong balak na pansinin yun, kaya lang dinugsungan iyon ng aking sekretary. Pumunta na po kayo doon, ando na po yung mag-amang Montreal. Lintik talaga, buwisit, napakatalas talaga ng pang-amoy nila. Naiinis na saad ko, paglabas ko sa opisina ay nasa labas si Red. What are you doing here? May pinaasikaso ko sa'yo hindi ba? Masungit na saad ko. Tingin mo ba pababayaan pa kita? Hahayaan ko bang basta ka nalang pumasok doon? Nakasimangot na anya. Matalas din talaga ang pang-amoy nitong si Red kaya kahit kailan hindi ako magsisisi na siya ang naging kanang kamay ko. Tingin mo anong kailangan nila? Saad ko habang naglalakad kami. May tatanong lang daw pero kabado ko. Alam natin na masama din ang kalaw ng bituka ng mga yan. Ani Red sa akin. Nasaan sila? Nasa conference. Ako nang bahala. Pumesto ka na. Malalaki ang hakbang na pinakawalan ko. Dumaan muna ako sa opisina bago ko pumunta sa conference. Seryoso ang mukha ng mag-ama habang matyagang nag-aantay sa akin. At hindi ko inaasahan na makakasama pala nila si Ram. Magiging hostage nila si Ram oras na hindi ako nakipagkasundo. Porma pa lang ng pagkakaupo, alam ko na ang kanilang plano. Nakagitna si Ram sa mag-ama. Ngumiti ako at mas pinili na magbigay ng good vibes pero hindi sila natinag. Himala, ano at narito kayo? Wika ko pero nakafocus ang atensyon nila sa akin. Naupo ako sa upuan ko, sa gitna sa dulong bahagi ng mesa. May kailangan ba kayo? Sure ako na business yan dahil hindi naman kayo pupunta dito nang hindi tungkol sa pera yan. Pahambol pang saad ko tsaka ako tumawa. Pero ang matalim lang na mata ni Ram ang aking nakita. Alam naming hindi nalingid sa kaalaman mo ang nangyari. Anang matandang Montreal. Alam nyo hindi ako manghuhula para malaman ang pinatutungkulan nyo. Sandoval, yung babae ibalik mo na. Anang matanda kaya tumaas ang aking kilay. Sabi ni, bakit ba mahalaga ang babaeng yun sa inyo? Tamadwaring saad ko. Gusto kong makita nila na wala talaga akong pakailam sa babae na yun. Kung sasabihin nyo sa akin ng, it's not your fucking business. Malakas na sigaw ng matanda tsaka niya hinampas ang mesa. Kasabay ng pagtayo niya. Dahilan para mabilis na maningkit ang aking mga mata. Dad, singhal ni Terence. Mr. Montreal, sinisigawan mo ba ako? Nagmamatapang ka sa mismong teritoryo ko? Kunot noon na saad ko. Hindi ko pala business eh. Paano kung ayokong sumagot? Ngumisi ako at nakita ko ang inis sa mukha ng matanda. Kaya ngumisi ako. Oo sige, ganito na lang. Paano kung sabihin kong wala kayong makukuha sa akin kahit papilitin niyo ko? Tumawa ako at napuno ng gigil ang matanda. Kaya doon ko nasiguro na mahalaga talaga sa kanila ang babae na iyon. Dad, ani Terence sa ama nang muli na naman niya itong pigilan. Sorry. Pikit mata na anang matanda na kumalma. Kalahating milyon Rusty. Sabihin mo kung may alam ka. Ani Terence mula sa akin. Nagbayad na nga ako ng 1 milyon kay Ram. Tapos bibirahan niya ako ng kalahati. Paano kung ayoko? Nakangising saad ko na naman. Tuso kayo kaya dapat maging ganun din ako hindi ba? Kahit na alam mong kaibigan mo ang magiging kapalit noon. Nakangising anya sa akin. Ramdam ko ang pananakot sa kanyang tinig. Kala ba niya'y maaapektuhan ako? Oo naman, wala akong pakailam kahit pakaibigan ko yan. Nakangiting saad ko. Pera-pera ang labanan hindi ba? Dati ko nang nilalaro ang laro na gusto mong laruin Montreal. Nangahamon ng aking tinig. Ilalabas ko siya pero pag-iisipan ko muna ang magiging kapalit. Naiintindihan mo ba ang nais kong iparating? Aba't pasmado pala ang bibig ng batang to eh. Anang matandang Montreal sa akin. Napangisi na naman ako tinasahan na ang pagtutok ng baril sa akin. Huwag mo kong yayabangang bata ka dahil kahit na teritoryo mo to, kaya kitang patayin dito ora mismo.
Nakangising Anya sa akin matapos kong maramdaman ng malamig na nguso ng baril sa aking leeg. Huwag kang pakasisiguro. Mas mababa ang edad ko sa'yo kaya hindi mo ko kayang sindakin. Kumpiyansang saad ko. Lumabas si Red mula sa likod ng kurtina at hindi ko alam kung kailan pa siya dyan, samantala mas nauna pa akong pumasok kaysa sa kanya. Tinutukan niya ng baril ang Ginoo. Hindi pa natapos doon ang senaryo dahil si Ram naman ang isinunod nila. Tinutukan ng baril ni Terence si Ram. Kala mo ba makakaisa ka? Nakangising ani Terence sa akin kaya napahalakhak ako. Sinasabi ko na, talagang balak niyo kung bitagin sa patibong niyo? Bakit akala mo ba talaga mananalo ka? Sinabi ko na hindi mo ko basta matitibag Montreal. Mula sa ilalim ng mesa ay bahagya kong binangga sa tuhod niya ang uso ng baril ko. Bakit hindi mo tignan kung ano yun? Tumingin naman siya doon at halos mamilog ang mata niya nang makita niyang nakatutok sa pagitan ng hita niya ang baril ko. Magsalita ka pa nang maglabasan ng mga laman-laman mo dyan. Nakangising saad ko't hindi siya nakaimik. Ibaba mo ang baril mo kung ayaw mo mamatay kayong mag-ama dito mismo. Napalunok ang matandang Montreal tsaka inalis ang baril sa amin ni Ram. Tumayo ako't naglakad sa likod nila. Alam nyo kasi masama na nagbibiro sa harap ko. Alam nyong armas ang kinabubuhay ko't hindi ko din naman malinis ang kamay ko. Kaya alam ko na ang laro na nilalaro nyo. Alam nyo kung saan itinututok ang mga laruang yan. Huwag nyo kong pagbabantaan sa mismong teritoryo ko mga Montreal. Dahil kaya kong baliktarin ang sitwasyon kahit ano pa yan. Saad ko tsaka ako umakbay sa matandang Montreal at tinapik-tapik ang kanyang balikat. Ngayon susunod kayo sa ayaw at sa gusto nyo. Nagpasukan ng aking mga tauhan. Sige na, ilabas nyo na mga basurang yan. Tumayo ang mag-ama at nagsimulang humakbang kaya nagpahabol pa ako ng salita sa kanila dahil alam kong hindi pa dito matatapos ang usaping to. Huwag na huwag kayong gagawa ng ikasasama ng lagay nyo dahil hindi mo alam kung paano ako magalit. Saad ko sa kanila. Hinila sila ng mga tauhan ko na maglakad palabas. Pagtingin ko kay Ram ay tsaka lang siya nakahinga ng maluwag. Walang yaka, bakit mo naman kasi kailangan pa silang ganunin? Nanggagalaiting saad niya sa akin. Bakit kasi hindi mo nalang ibigay? Ano bang meron sa babaeng yun? Bamali ko sa inyo, dapat nga kayo ang tinatanong ko niyan eh. Ang mga walang yang yun, akala nila siguro maiisahan nila ako. Tinignan ko si Ram. Kapag hindi mo ginamitan ng pangil ang isang delikadong hayop, hindi sila matatakot. Sabihin mo, sinabi ka ba sa kanila? Wala, pabalik pa lang ako sa opisina kanina nang dumating sila sa kumpanya. Hinahanap daw ako, hindi ko nga alam na may alam na sila tungkol sa babae. Tumayo siya at mukhang babalik na sa kanyang opisina. Ipapahatid pa ba kita? Tanong ko nang samaan niya ako ng tingin. Kaya ko ang sarili ko. Anya, kaya napatawa naman ako. Okay, kunwari wala akong nakitang maputla kanina. Hay, napakahaba yata ng araw na ito. Halis na ako, ipapabook ko na yung ticket. Ani Red sa akin kaya tumango ako. Subukan yung ipamedical yung babae. Hindi mauulol ng ganyan si Montreal kung walang mas malalim na dahilan. Naisip ko na baka may nakabaon na kung ano sa katawan ng babaeng yun kaya gusto nilang kunin. Ani Red sa akin. Naisip ko na kanina ang bagay na yun. Naunahan mo lang ako. Sinungaling. Bulong niya na nadinig ko naman. Anong sabi mo? Nanggagalaiting saad ko. Aalis na kako ako, boss. Napangiwi ako. Napakawalang yanyang tauhan. Pag uwi ko inabutan ko sa teres si Janelle. Wala na ang benda sa ulo niya pero nandun pa din ang mga sugat sa mukha niya. Anong balita? Nagkita ba kayo ni Daddy? Kamusta siya? Anya habang naglalaro ang magkabila ang daliri. Halata na nag-aalala siya. Hindi pero yung mga taong naghahanap sa'yo, pinuntahan nila ako. Nagdiretso ako sa paglalakad. Sumunod siya sa akin. They want you. Gusto nilang ibalik kita sa kanila. Anong sabi mo? Nag-aalalang Anya kaya huminto ako sa paghakbang. Aray! Asik niya. Naramdaman ko ang ilong niya na tumama sa likod ko. Bakit ka naman bigla-biglang humihinto? Galit na Anya pa kaya humarap ako sa kanya na ikinapula ng pisngi niya. Masungit ka, ipamimigay kita. Pananakot ko sa kanya tsaka ako siya muling tinalikuran. Naglakad ako paakyat sa aking kwarto.
Pero ano, ipamimigay mo ba talaga ako? Anya nang sundan niya ako. Tingin mo, kung ano sa tingin mo yun ang sagot ko. Sumama ka sa loob para magkadahilan ako para hindi kita ipamigay. Nakataas pa ang kilay na saad ko. Nagbayad ako ng 1,000,000 para lang sa kanya. Lalahanin niya yun. Pinagsarahan ko siya ng pinto. Nagpahinga ako sandali bago ko nag-half bath. Iniisip ko kung tama bang kinuha ko pa si Murel sa kumpanya. Lubog siya sa utang dahil sa sugal na kagagawan din naman ni Ram. Tama si Red. Dapat talaga hindi ko nakisali sa gulo nila. Pati sarili kong negosyo hindi ko maayos dahil sa lintik na gusot na to. Pinakancel ko kay Red ang mga naka-appoint naming transaksyon dahil sa mga Montreal. Pwede nila kaming sabotahin sa sarili nilang pamamaraan. Pero mas malaki ang chance na may kahalong batas ang hakbang nila. Para naman mapagtawanan nila ako, oras na humihimas ako ng rehas. Sorry kung dahil sa akin natutuliro ka. Ani Janelle, nasa sala ako at nakadungaw sa malaking bintana habang nakasuksok ang aking isang kamay sa bulsa habang ang isa naman may hawak na alak sa baso na may yelo. Kakatapos lang namin na maghapunan noon at talagang hindi kami nagkibuan. Siguro ay dahil nahihiya siya sa akin habang ako naman nag-iisip ng maayos. Aalis ka bukas. Halata na natigilan siya nang sambitin ko yun. Saan mo ko dadalhin? Taranta siyang naglakad papunta sa harap ko. Sa Palawan, hindi ka magiging ligtas dito kung mag-i-stay ka pa. Maraming pwedeng mangyari habang wala ako sa bahay, kaya hindi ako pwedeng maging kampante. Simpleng wika ko habang nakatingin sa abuhin niyang mata. Ang daddy, kasama ko din ba siya? Kumibot ang kanyang kilay. Halata na umaasa siyang oo ang magiging sagot ko, kaya inirapan ko siya. Gusto ko sana pero sigurado ko. Kilala ko ang daddy mo at may dignidad siya. Kahihiyan niya kung magtatago siya habang ako'y nakikipaglaban sa buhay mo. Nakakainis. Gusto ko lang kasi talagang mag-chill noon. Bakit ba nabangga kita? Nagbaba siya ng paningin. Ramdam ko ang lungkot. Sorry kung dahil sa akin nasa ganyan kang sitwasyon. Kung gusto mo, isuko mo na lang ako sa kanila at… Napasinghap siya nang higitin ko ang braso niya palapit sa akin. Mukhang hindi naman siya nasaktan. Naisali ko na ang sarili ko sa gusot. Tapos sasabihin mong ipamigay na kita. Alam mo bang nagbayad ako ng 1,000,000 wag ka lang makuha? Nanlaki ang mata niya. Sa sinasabi mo para bang ang gusto mong palabasin ay buntisin kita tapos pabayaan ka na lang. Ganun ba ang gusto mo, Janelle? Hindi. Bakit nandun sa pagbuntis? Nahiya siya at inilayo ang paningin sa akin kaya inirapan ko siya at binitiwan. Bumalik ka na sa kwarto mo. Magayak ka. Si Red na muna ang bahala sa'yo. Janelle point of view. 3:00 pa lang ng madaling araw, hindi na ako nakatulog nang ako ay magising. Iniisip ko kung sino ba ako para humiling ng imposibleng bagay sa isang estranghero. Hindi ko kilala si Rusty, kaya napakabait niya para itago ko ng ganito. Napalinga ako sa pintuan ng aking kwarto. Matapos kong madinig ang mararahan na pagkatok. Binuksan ko iyon at mukha ni Red ang una ko nakita, ang siyang kanang kamay ni Rusty. Nakaredy ka na? Alis na tayo. Anya sa akin, kaya tumango ako. Naigiyak ko na kagabi ang mga damit ko. Hindi ba tayo magpapaalam kay Rusty? Hindi ka naman nahanapin noon kaya bakit pa tayo magpapaalam? Sarkastikong aniya sa akin kaya napalabi ako. Napakasama naman ng lalaking to. Okay. Yun na lang ang tanging nasabi ko. Kaysa naman umapila pa ako. Siya ang nagbuhat ng maleta ko hanggang sa makasakay kami sa kotse. Nasa likod kami ni Red habang may driver naman kami. Huwag kang magpapasaway sa akin. Wala akong sapat na pasensya para sa katulad mo. Teka, binabantaan mo ba ako? Saad ko pero tinaasan niya lang ako ng kilay. Higit 2 oras lang ang tinakbo namin hanggang sa airport. Wala akong ibang ginawa kundi ang sumunod kay Red. Isang VIP seat ang inukupa namin. Nakaupo na kami ng maya-maya, nagring ang phone niya. Hindi pa naman umaandar ang eroplano kaya nasagot niya pa yun. Nasaan ka? Nasaan si Janelle? Dinig ko ang malakas na sigaw ni Rusty sa linya. I'm with her. Ni Red, tsaka ako nilingon. With her? Malakas na saad naman ni Rusty. Bakit hindi ka sa akin nagpaalam? Bakit hindi ko alam na pumunta ka dito? Hindi ko din naman alam na kailangan ko palang magpaalam. Boring na saad niya.
Gusto ko matawa nang madinig ko ang malakas na sigaw niya. At bakit naman hindi? Bahay ko to at alam mong mainit pa kay Janelang. So wala kang tiwala sa akin, ganun ba? Hindi naman ito usapan ng tiwala. Ang sa akin lang sana nagsabi ka man lang. Sundan mo na lang siya. Ay kami pala pag okay na ng schedule mo. Ni Red, tsaka pinatay ang linya. Nag-a-announce na din kasi na magsisimula ng lumipad ang eroplano. Ako at si Red kasama ang ilan pang tauhan ng magkakasama sa eroplano. Pero syempre, kami ni Red ang magkatabi. Di ko alam kung ano bang ginawa mo kay boss para itrato kanya ng ganito. Para isugal niya lahat ng pinaghirapan niya. Kung sasabihin niya naman na nakikisabay lang siya sa alon nila Montreal, napakatanga niya. Isa itong gera pero walang kwenta ang tropeo. Napakurap ako, nasaktan ang aking damdamin. Siguro nga'y baon kami sa ngayon sa utang, pero kahit papaano'y mahalaga din naman ang buhay ko. May pakinabang ako sa mundo para sabihan niya lang ako ng ganito. Hindi ako umimik. Marahil yun ang alam at nakikita niya kaya wala akong magagawa. Hindi ko maaaring ipilit ang sarili ko sa kanya dahil magkaiba kami ng pananaw. Isang araw at kalahati sa aking tansya bago namin narating ang isla. May sumundo sa aming kotse. Sabihin mo sa akin kung gutom ka. Masungit na ni Red. Malamang na masama pa din ang loob niya sa akin dahil sa ginagawa ng amo niya. Magandang araw, Sir Red. Kinagagalak ko pong makabalik kayo dito sa Palawan. Anang ginang na may uban na sa harapan ng buhok niya. Kay gandang binibini. Nobya niyo po? 2 kwarto magkabukod. Yun lamang ang sinabi ni Red, napakabugnutin. Unahin niyo na siya. Tukoy niya pa sa akin kaya naman iginiyan ako ng matanda. Hindi ko po nobyo si Red. Hamak na kaibigan lamang po ako ni Rusty. Magalang na saad ko na kanyang ikinagulat. Si Sir Rusty? Diyos ko po. Anya ka agad. Nako, dito tayo. Mabuti na lamang inabanggit niyo. Anya sa akin. Lumiko kami at panibagong kwarto ang tinumbok. Kapag kaibigan ni Sir Ray talagang VIP rumang binibigay namin. Kaya lang nga ito ang unang beses na babae ang nagpakilala sa amin na kaibigan niya. Kaya naman espesyal ka. Anya sa akin tsaka tumawa. Tamang-tama, darating ang don at donya sa makalawa. Maganda kung makikilala kanila. Napakaganda mo, iha. Anang ginang sa akin na ikinahiya ko naman. Hindi ako sanay na may pumupuri sa akin ng ganito. Kaya kaagad na namula ang aking pisngi. O siya, maiwan na kita dyan. May telepono dyan. 735 kung may kailangan kay tawagan mo lang ako. Anang ginang sa akin kaya tumango ako. Binuksan ko ang bintana at sumilay ang araw na ngayon ay papalubog na. Naantala ang pagmamasid ko nang maramdaman ko ang vibrate ng phone ko sa aking bulsa. Mula sa unregistered number ang tumatawag. Kamusta? Maayos ka ba ngayon? Yun ang bungad sa linya. Rusty? Hindi ko alam pero siya kasi kaagad ang sumagi sa aking isipan. Ayoko magtanong sa walang yang Red na yun kaya ikaw na ang tinawagan ko. Okay ka lang ba? Namasahang matakot gustong gusto kong sabihin sa kanya kung paano ko pakitunguhan ni Red. Pero alam kong hindi din makakatulong iyon kaya pinigil ko ang aking bibig. Umiiyak ka ba? Bakit ka umiiyak? Huli ko nang nalaman na sumisinghot na pala ako. Wala, baka naging emosyonal lang ako dahil hindi ko akalain na dadating ako sa punto na to. Sa dami ng pagsubok na kailangan kong harapin. Ang daddy, kamusta? Kakausapin namin ng mga Montreal mamayang gabi. Mag-relax ka lang dyan. Tutupadin ko lang ang gusto mo. After nito, we will back to strangers again. Anya tsaka pinatay ang linya. Ilang araw pa lamang kaming nagkakakilala ni Rusty pero nasasanay na ako sa presensya niya. Kaya naman may lungkot sa akin nang marinig ko ang kanyang sinabi. Nagpalit ako ng damit at sandaling nakaidlip. Kakain na, labas na dyan. Napamulat ako sa tinig na iyon ni Red sa akin mula sa labas kaya bumangon na ako. Hindi pa din talaga okay si Red. Paglabas ko ay nakatitig siya sa akin kaya nag-iwas ako ng tingin. Tara na, saad ko tsaka ako na unang humakbang. Narating namin ang mesa na may iba't ibang pagkain. Hindi naman madami dahil 2 lang din naman kami ni Red. Pinaghila ko ng upuan ng sarili ko tsaka ako naiilang na nagsimulang kumain. Sorry, saad niya tsaka ako napahinto sa pagkutsara ng kanin. Hindi ko gusto na tratuhin ka ng ganyan. Gusto ko lang na mapalayo ka kay boss. Itinaas ko ang aking paningin at tinignan si Red. Iningatan ko siya at pinrotektahan.
Kapatid ko na ako ituring siya kaya hindi ko gusto na malagay siya sa ikapapahamak niya. Anya sa akin na talaga namang hinangaan ko ng husto. Sinasakripisyo ko ang sarili ko para lang ma-secure ang kaligtasan niya. Pero napag-isipan kong mali yun dahil pinapahalagahan ko din dapat kung anong mahalaga para sa kanya. Anya tsaka nag-focus ulit sa pagkain. Mabilis na 1 linggo ang nagdaan. Wala akong balita sa kung anong nangyari sa pag-uusap ni Montreal at ni Rusty kasama ang daddy. Pero malaki ang tiwala ko na mangyayari ang positibong balita na aking inaasahan. Payapa ang bawat hampas ng alon habang nakatanaw ako sa papalubog na araw nang mapalingon ako sa likod ko. Masyadong malalim yata ang iniisip mo. Ani Red sa akin nang sundan ako sa dagat. Iniisip ko kung kailan ko makikita si Daddy. Si Rusty, napakurap ako. Alam kong may laman ng tanong niya. Hindi ka ba nagtatanong kung kailan ang dating niya o kung kailan siya magpapakita? Nadinig ko ang mabigat niyang paghinga. Sa totoo lang ay kating-kati na akong bumalik ng Manila. Pero kabilin-bilinan niya na wag kitang iiwan. At hindi ko iyon maaaring labagin kahit na nag-aalala na ako sa kanya. Sorry dahil sa akin nagiging mabigat ang lahat para sa'yo. Kung sana hindi na lang ako pumasok sa eksena, hindi kayo mamumroblema ng ganito. Nangyari na ang dapat mga nangyari, kaya't huli na ako magsisisihan pa. Saad niya sa akin. Nasa hotel lang Don at Donya, nais ka nilang makita. Ang mga magulang ni Rusty? Tanong ko't tumango siya. Bigla akong kinabahan, baka mamaya kung anong itanong nila sa akin. Tara na, ang naging pasamang pinaghihintay silang tumapak na kami sa hotel, kaya sumunod na ako ng humakbang na impresyon sa akin ng mga magulang ni Rusty. Kusang napangiwi ang aking labi nang maintindihan ko kung anong nasa aking isipan. Gusto kong tanungin ang aking sarili kung bakit nga ba ayoko maging pangit ang unang impresyon nila, gayong hindi naman kami magkakilala ni Rusty ng lubusan. Ngunit natapos ang aking pag-iisip nang magsalita ang mami ni Rusty na may napakagandang tinig. Kinagagala ko makilala ka, Iha. Anya sa akin habang sagad ang pagkakangiti. Sasagot pa lang sana ako ngunit natigilan na ako nang bigla niya akong yakapin kasabay noon nang paulit-ulit niyang tapikin ang likod ko. Hindi ko na itatanong ngunit alam kong espesyal ka. Hindi na ako magtatanong pa. Hahayaan ko na lamang ang anak ko ang formal na magpakilala sa iyo. Magiliw na aniya na para bang walang kinakaharap na kahit na ano ang anak niya. O baka hindi niya lang alam. Maraming salamat po. Saad ko. Maupo ka, Iha. Alok ng malaking tinig na pag-aari ng daddy ni Rusty. Kamusta ang anak ko? Is doing great. Nakababa ang tingin na ni Red. Hindi ikaw ang kausap ko. Istriktong saad ng tatay ni Rusty kaya kinabahan ako. Kung ang sangganong si Red ay natitiklop, paano pa kaya ang hamak na tulad ko? So, kamusta ang anak ko, Iha? Sigurado ko na may alam ka sa kanya. Umiti sa akin ang Ginoo, ngunit kahit na nakangiti siya, ramdam ko ang banta sa mukha niya kung sakali na may isagot akong hindi maganda. Ano bang klaseng pamilya ang mayroon si Rusty? Ang totoo po niyan, may kinakaharap pong problema ang anak niyo dahil po iyon sa akin. Nahihiyang saad ko tsaka ako nagbaba ng tingin. Nabura ang ngiti sa labi niya na parang curious sa kung anong sinasabi ko. Pero maya-maya, tumawa naman siya. Talaga? Galak na anya pa sa akin. Nakakatuwa ka, Iha, kung ganoon. Sa kauna-unahang pagkakataon, ikaw pa lamang nakapagbigay ng problema sa kanya. Gusto ko marinig ang kwentong yan. Red, bumalik ka na ng Manila at sunduin ang anak ko. Gusto ko siyang makita. Anang Ginoo na kaagad namang sinunod ni Red. Rusty point of view. Hindi ba't sinabi kong, ang Don ang nag-utos sa akin na sunduin ka kaya wala akong magagawa kundi sundin yun. Ni Red. What about Janelle? Nasaan siya? Kasama ng Don. Di ako maniniwala na walang alam ang daddy mo. Seryosong ni Red? Exactly. Kaya nga hindi mo dapat iniwan si Janelle sa kanya. Nakausap ko ng Montreal. Balak kong ibalik na lamang ang pera nila kapalit ng kalayaan ng mag-ama. Hibang ka na. Hindi ikaw ang Rusty na kilala ko. Hindi yun ganyan kababaw mag-isip. Ni Red sa akin. Liban na lang kung gusto mo na ang babaeng yun. Nangako ko sa kanya, Red. Pinangako ko na hindi ko siya basta isusuko. Kaya please wag mong dumihan ang isipan mo. Tara na. Mula sa eroplano ay hindi na ako mapakali.
May kung anong masamang sumasagi sa aking isipan. Nasaan si Morel kung ganun? Ani Red sa akin. Di pa siya tumatawag sa akin. Siya ang nagpresenta na kumausap sa mga Montreal at hanggang ngayon ay hindi pa siya tumatawag sa akin. Sana walang masamang mangyari sa kanya dahil labis na ikadudurog yun ang puso ni Janelle. At sa puntong yun, alam mong hindi na kita kayang protektahan. Anya pa, alam ko na ang ibig niyang sabihin. Mas naging mabilis ang lipad namin kaysa sa normal na biyahe ng pasahero. Siguro ay dahil nga VIP ang daddy kaya may ganitong treatment sa kanyang naiya. Pagdating namin sa Palawan ay kating-kating akong tumapak sa buhangin papunta sa resort ko. Inunahan ko na si Red sa paghakbang at hindi ko inalintana ang pagbati sa akin ng staff ko doon. Kaagad na inapuhap ng aking mata si Janelle. Nabutan ko siyang nasa kusina at nagtitimpla ng kape. Kaagad kong hinawakan ng kanyang braso. Out of nowhere ay nayakap ko siya. Thanks God. Finally, I'm glad to see you. Natigilan lang ako nang hindi siya sumagot sa akin kaya kaagad ko siyang binitiwan. Bakit? Umaasa ka bang wala ka nang aabutan pang Janelle dito? Sarkastiko nang tumawa si Daddy kaya kumunot ang noo ko. Ras, ang Daddy. Ani Janelle sa akin. Hindi ako nakaimik. Susunod siya. Anak, I miss you so much. Ani Mami sa akin tsaka ako niyakap. Wala ka bang balak sabihin? Anya sa akin kaya napangiwi ako. Ano naman po ang sasabihin ko? Gusto ko lang malaman kung girlfriend mo si Janelle. Ngiting-ngiting Aniya, kaya ngumiwi ako. Hindi ma'am, kaibigan ko lang siya. Makatanggi ka naman. Angal ni Janelle habang nakanguso, kaya bahagyang tumaas ang aking kilay. Bakit? Ayaw mo ba yung sinabi ko? Kung ayaw mo yun, pwede ko namang bawiin at ipakilala kang fiancé ko. Masungit na saad ko na kinanguso niya naman habang si Red napasipol na lang at inilayo ang paningin sa amin. Naputol ang usapan namin nang magsalita ang Daddy. Son, mag-usap tayo. Ani Daddy tsaka nanguna sa paglalakad. Halata na seryoso ang pag-uusapan namin nang pumasok siya sa kanyang opisina. Naging bahay bakasyon na din ng Daddy ang lugar na ito kaya nagpagawa na din siya ng sarili niyang opisina. Naikwento sa akin ng dalagang iyon ang naging usapan niyo ng Montreal. Opo. Umabot ng 2 linggo? Gaano ba katatapang ang mga iyon? Kailangan mo pang paabuti ng ganito. Mukhang masisira ang bilib ko sa iyo anak. Hindi lang po ito tungkol sa karangalan at pera Daddy. Kasama ang puso. Natigilan ako. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Sumabay pa nang mag-vibrate ang phone ko sa bulsa. Go on, answer it. Naghahamon na Anya sa akin. Marahan kong sinagot ang linya. Alam mo yatang wala akong balak na tanggapin ng 3 milyon na alok mo. Kaya si Morel ang pinapunta mo dito. Ani Terence sa linya. Ngayon ikaw naman ang mamili. Anak o ama? Hindi ko naman naangkinin ng babaeng yan. Kailangan ko lang siyang makausap. Ani Terence sa akin. Alam kong nasa Palawan ka ngayon. Isang sekretong lugar na walang nakakaalam. Wala akong plano na kalkalin ng malabasura mong buhay. Kaya naman bibigyan kita ng lugar kung saan tayo pwedeng magkita. Anya tsaka pinatay ang linya. Ako ang kikilos. May atraso din sa akin ng Montreal na yan. Anong balak mong gawin, Dad? Hakbang na hindi pa nasasaksihan kahit kailan. Ani Daddy, ayoko sanang asahan siya pero mukhang hindi ko din naman maipipilit pa ang akin. Nang lumabas kami, tahimik na nagkukwentuhan pa rin si Mami at si Janelle habang nakikinig sa kanila si Red. Hindi ko nakasabay pang bumaba si Daddy dahil may kakausapin daw siya. Kung ganun nga marahil napakasakit para sa Daddy mo kung malaman niyang patay na ang asawa niya habang nasa ibang bansa siya. Opo, kaya nalulung ang Daddy sa sugal. Hindi ko sigurado pero malamang na kaya hindi sumama ang Daddy kay Rusty dahil nais niyang makabawi sa akin. Ani Janelle. Kinuha ni Daddy ang atensyon ni Red at pinagayak ang kotse. Gusto mo bang makita ang ama mo? Dad, gusto ko sana siyang pigilan pero nasa akin ang paningin ni Janelle at nagtatanong. Sumama ka sa akin kung yun ang nais mo. Rusty, ano bang ibig niyang sabihin? Kabado nga ni Janelle. Sa totoo lang ay wala akong balak na sabihin kay Janelle kung ano nga ba ang totoong sitwasyon dahil ayoko mag-alala pa siya lalo na sa Daddy niya. Pero sira na ang lahat ng plano kong yun dahil kay Daddy. Mangangatwiran pa nga sana ako kaya lang naunahan na ako ng pagbabanta niya.
Sinabi ko na sa'yo kanina pa lang na hindi ka makikialam sa kung anong gagawin ko. Kaya wala kang karapatan na sagutin ang tanong ng dalagang yan. Dad, napuno ng pag-aalala ang aking dibdib. Pero bakit? Di ba balak na niyang ipaubaya kay Terence si Janelle? O baka dahil hindi ko na siya makikita pa? Susunod ka sa akin, iha, kung oo ang sagot mo. Hindi naman kung ayaw mong makita ang huling paghinga ng ama mo. Ani Daddy tsaka nagdiretso. Honey, ano bang binabalak mo? Ani Mami. Lahat naman ay binibigay ko sa'yo. Sinusunod ko din ang gusto mo kaya sana ibigay mo naman sa akin to, honey. Ani Daddy tsaka lumabas. Tumingin sa akin si Janelle na may pagdadalawang isip. Ngunit binalot ako ng kaba nang tumayo siya mula sa sofa at marahan na humakbang kasunod ng Daddy. At ano, tutulala ka na lang dyan. Nagulantang ako sa pagsigaw na iyon ni Mami. 20 minutes na pala ako nakatulala at wala sa sarili. Diyos ko, hindi mo pa ba nakukuha? Ipapain ng Daddy mo ang fiancé mo. Giit ni Mami. Gusto ko pa sanang magreklamo at kontrahin ang sinasabi niya. Kaya lang wala na akong oras kaya naman nagtatakbo na ako papunta sa garahe at kinuha ang sports car na bagong bili ng Daddy. Napakatalas ng amoy ni Daddy. Kahit na hindi niya alam kung saan ang lugar ng sinasabi ni Terence, malamang na alam niya na yun. Isang retired na general ang Daddy sa Special Task Force. Alam din niya ang mga illegal na pakikipagtransaksyon ko. Napakasimple lamang ng binitiwan niyang salita sa akin. Gawin mo ang alam mo makakapagpasaya sa'yo. Ngunit huwag mong sirain ang pangalan ko. Dahil hindi ka pa lumabas sa balita, pinalilibing na kita kahit na anak pa kita. Anya sa akin noon, halata na wala siyang sasantuhin. Isa sa Red sa mga hinard niya para magbantay sa akin. Si Daddy ang sumagot sa pinasyal ng buong pamilya ni Red. Ang sabi niya ay isang pulubi si Red na tinraining niya para maging butler ko. Ngunit kapatid ko nang tinitignan si Red at hindi lang basta tauhan. Sa isang abandonado at madilim na tapunan ng mga barko ako pumunta, kung saan yun ang saktong lugar na sinabi ni Terence. Mukhang hindi din ako nagkamali dahil nakita ko doon ang kotse na drive ni Red. Maingat ang mga hakbang ko't sinikap na wag mag-iwan ng bakas o kahit anong ingay. Matagumpay kong narating ang isang abandonadong yate. At sa hindi kalayuan, naririnig ko ang sarkastikong pagtatawanan ng mga tao. Di ko alam kung anong iisipin ko. Tinig yun ni Terence. Lumapit pa ako't nakita kong bihag nila ang Daddy ni Janelle. Tinignan ko si Janelle. Puno ng galit ang mata nito habang nakatingin kay Terence. Malamang na ikinahihiya mo ang anak mo dahil tinawag ka pa niya para lang humarap sa akin dito. Ani Terence. Nagtiim ang bagang ko. At naitikom ko ang aking kamao habang nagpupuyos sa galit. Tinignan ko ang naging reaksyon ni Red at iisa ang aming nararamdaman. Kumalma ka. Ani Daddy kay Red. Hindi mo kailangan mag-isip. Kilala ko ang anak ko. Ani Daddy. Hindi siya katulad mo na kailangan pang gumamit ng tao para lang makapanakot. Dahil kung tutuusin, magpasalamat ka dahil sinama mo yung daddy mo dito. Sa tansya ko'y magiging logi ka kung nagkataon na itinago mo siya sa bahay niyo. Buhay pa ang hostage na hawak mo habang bitbit sana ng anak ko ang ulo ng tatay mo. Mapang-insulto na ani Daddy na talaga namang tumakot ng husto kay Terence. Manahimik ka matanda. Marami akong alam Montreal kaya ikaw ang dapat na tumahimik. 1,008 ang eksaktong bilang na dapat ay patay ka na. Isa akong anino na nakamasid sa galaw mo. Tumawa si Daddy. Pinatay mo ang asawa ni Morel sa pag-aakalang makukuha mo yung kayamanan na pinamana sa kanya ng magulang niya. Gamit ang thumb mark niya, hindi ba? Dahil ayaw niyang pumirma. Kaya lang hindi ka nagtagumpay dahil nakasali na iyon sa dalagang nasa tabi ko. Napasinghap si Janelle at kahit ako, wala akong ideya sa mga sinasabi ni Daddy. Ang dalagang nasa tabi ko ay doble ang yaman kumpara sa akin. Kaya naman kahit milyon ang matalo mo sa subasta ni Ramsel, mababawi oras na makuha mo si Janelle, hindi ba? Paano kaya kung hayaan kong patayin mo ang ama niya at itago na lang ang dalagang ito? Yun ang tama mong gawin kung nagsasabi ka nga ng totoo. Malakas na sigaw ng Daddy ni Janelle. Tumahimik ka! Giit ni Terence. Ngayon anong balak mo kung hindi ako susunod sa gusto mo? Ngumiti na naman si Daddy. Hindi ako kasing sama mo pero hindi din naman ako santo at hindi nangangahulugan na hindi ko kayang taniman ng tinggayang bungo mo. Montreal ka lang at Sandoval ako.
Kaya palagi mo nga alamin ang level mo. Ngayon bata, mamili ka. Ipauubaya mo sa amin ang mag-ama na ito o ipatatapon kita sa Russia. Sinabi ko nga mas mayaman sa akin ang Montreal na katabi ko. Ngunit hindi pa din nangangahulugan na mas makapangyarihan siya. Oras na hindi mo tinigil ang pakikialam sa anak ko at sa dalagang katabi ko. Napasinghap ako nang madinig namin ang matinis na pagtutok ng baril sa harapan na kinatatayuan ni Montreal. Pakakainin kita ng tingga. Pangahamon ng daddy sa kanya. O sige, total nandito naman na tayo. Di magsubukan tayo. Ani Terence, kaya nangunot ang aking noo. Umikot ako malapit sa kinatatayuan niya. Hinanap ko si Red at hindi ko siya makita. Ibuwis mo ang buhay ng moral na ito kapalit ng kalayaan na hinihingi mo. Ani Terence, tinutukan ng baril ng matandang Montreal ang ulo ng daddy ni Janelle. No, please don't do that. Umiiyak na ani Janelle tsaka naghalumbitin sa braso ni daddy. Please, ibigay na lang po natin ang gusto niya. Handa na ba kayo? Ang naghahamon na tinig ng matandang Montreal ay biglang nawala matapos niyang makita na nasa tabi na ako ng anak niya at nakatutok na sa ulo nito ang dala kong baril. Pero nagkagulutan silang mag-ama nang makita din ni Terence na nakatutok na din sa daddy niya ang baril naman ni Red. Kaya pala hindi ko siya mahagilap, nakapwesto na siya. What a coincidence! Parang malungkot na biro sa akin ni Red. Ikaw na naman. Paulit-ulit mo ako makikita oras na hindi mo tinigilan ng mga sandoval gurang. Ani Red. Nakita ko kaagad ang kawalan ng pag-asa sa mata ni Terence. Pumikit siya at basta na lamang binagsak ang kamay niya. This time, checkmate ka kaya wala ka na magagawa pa. Wika ko. Lumapit ang isa sa tauhan ni Daddy at binawi si Mr. Morel. Hindi namin inalis ang pagkakatutok ng baril sa kanila habang lumalayo kami ni Red. Tuso ka pa din talaga, Sandoval. Anang daddy ni Terence. Tatanga-tanga ka pa din. Walang pagbabago. Natalo na naman kita. Ani daddy tsaka kami lumabas. Hindi nabanggit ni daddy kung ano nga ba ang dati nilang ugnayan ng Montreal na yun. Sana lang ay may sumaklolo sa kanila para naman magkita pa kami sa hinaharap. Nakangising ani daddy. Asikasuhin nyo na ang mga yan at umuwi na tayo. Pinatali ni daddy ang lahat ng kaaway namin para lahat kami ligtas na makaalis sa lugar na yun. Dito na ako sasakay anak. Anang daddy ni Janelle patungkol sa kotse ni daddy. Matigas talaga ang ulo mo, talagang sumunod ka pa. Ani daddy. Sinunod ko lang ang sinabi ni mami. Isa pa nag-aalala ako. Kala ko kung anong gagawin niyo kay Janelle. Nag-iwas ako ng tingin. Hindi ako hunghang. Singahal niya pa sa akin. Sumakay na tayo at lumalalim na ang gabi. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan, lalo na ang pamilya mo, sa mga sakripisyo ninyo na ginawa sa amin ng daddy ko. Saad sa akin ni Janelle habang ako'y nagmamaneho. After nito, we will back into strangers. Malaya ka nang mabubuhay ulit. Nakangiting saad ko tsaka ako nag-focus sa daan. Sabihin mo, dahil lang ba sa pakiusap ko kaya mo kami niligtas ng daddy ko? Bakit? Gusto mo bang magkaroon pa ng ibang dahilan? Ayokong gawing dahilan yon para mag-stay ka sa akin. Gawin mo ang gusto mo nang hindi iniisip ang damdamin ko. Tinignan niya ako pero hindi ko na siya nilingon pa. Nag-drive ako hanggang sa makarating kami sa bahay. Oh my God! What happened? Ani mami tsaka nakibalita kila daddy. Magkakaharap na sila sa unahan ng bahay. Di na kayo gagalawin pa ng mga Montreal na yon. Huwag kayo magdadalawang isip na tawagan ako kung sakali na makatanggap pa kayo ng pagbabanta. Ani daddy sa kanila. Tapos na ang gampanin ko. Mauuna na ako. Wika ko, tsaka ako pumasok sa loob. Aalis naman na din sila. Si daddy at si Red na lamang ang bahala sa kanila. Ibinagsak ko ang katawan ko sa kama. Hindi ko alintana kahit pabasa ng pawis ang likod ko. Anak, aalis na sila. Tinig iyon ni mami. Sige po. Okay naman na din ang mga bagay-bagay kaya hindi ko na kailangan pa makipag-usap sa kanila. Ngunit hindi ba? Ikaw ang nagdala sa kanila dito. Ipagpaalam nyo na lamang po ako. Medyo napagod po ako mami. Wika ko tsaka ako pinikit ang aking mga mata. Wala kang balak na kausapin si Janelle? Tama ang sinabi ni Red. Hindi mo naman isasalang sa bingit ng kamatayan ng buhay mo nang wala lang. Umamin ka nga. May espesyal ka bang nararamdaman kay Janelle? Siguro pero mawawala din naman po ito. Bakit malungkot ang tinig mo kung gusto mong mawala yan?
Dahil hindi naman makukuha ang isang bagay sa madalian. Kung mawala ang damdamin ko, salamat. Kung hindi naman ay nagpapatunay lamang iyon na totoong umiibig na ako. Hindi mo ba pwedeng sabihin kay Janelle na espesyal siya para sa'yo? Para saan pa po, magkaiba kami. Ngunit hindi mo pa naman nadidinig ang sagot ko, hindi ba? Napamulat ang aking mata nang madinig ko si Janelle. Para masiguro kung siya nga ba iyon, bumangon ako. Anong ginagawa mo dito? Kanina pa ako dito't nakikinig sa'yo. Narinig mo? Nauutal na saad ko. Lahat. Pagmamalaki niya na lalong ikinalaki ng aking mga mata. Kung ganun, kalimutan mo na. Lahat ng iyon ay kasinungalingan lamang. Saad ko tsaka ako tumayo sa kama. Dalawa na lang kami't wala na si Mami. Kaya naglakad ako papalabas pero hinawakan niya ang aking pulsuhan. Ano bang ginagawa mo? Nagulat ako nang tumingkayad siya para bigyan ako ng malalim na halik. Mag-usap tayo kapag okay ka na. Pag-isipan mo din ang lahat, Rusty. Hindi pa kita mahal. Ngunit alam kong may puwang ka sa puso ko. Anya, tsaka tumalima. Hindi na din pala siya pinayagan ng daddy na magbiyahe para naman makapagpahinga pa sila. Napagod din ng husto si Mr. Montreal kaya pinili muna nilang mag-stay dito. Wala ang daddy? Tanong ko, ikalawang araw na hindi ko nakikita si Janelle. Inaayos nila yung properties ng mami ni Janelle. Grabe pala talagang yaman nun. Pucha, kahit iharap mo si Boss Ramzel ngayon, baka alikabok lang yung auction niya kay Janelle. Katuwang daw si daddy sa paglilipat ng yaman ng mga Montreal. Ikaw nga umamin sa akin, gusto mo na ba si Janelle? Ha? Paano mo naman nasabi? Nakataas ang kilay na saad ko. Nung dumating tayo galing sa mga Montreal, akala mo ba cool ka nun? Mukha kang bata na nagtatampo nun ulol. Ani Red sa akin. Alam mo nga alis na si Janelle noon kaya ka nagtago sa kwarto mo. Huwag ka nga pala desisyon. O sige, kung hindi totoo yung sinasabi ko, kausapin mo nga ako ng diretso. Pangahamon niya sabay turo sa likod ko. Luminga ako at nakita ko si Janelle doon. May aaminin daw. Iwan ko muna kayo. Ani Red kay Janelle, tsaka kami nilayasan. Okay na? Balita ko, tinulungan kayo ni Daddy. Paunang tanong ko. Oo, nailipat na sa pangalan ko. Mabuti, makakabalik na kayo sa Manila. May gusto din ako ibigay sa'yo. Anya, tsaka ibinigay sa akin ng brown envelope. Ano to? Sabi ng daddy mo'y para sa'yo daw. Nagtataka ko iyong binuksan. May lamang malutong na papel kung saan sinasaad na ang babaeng si Janelle Montreal ay legal na pag-aari ko. Nung binayaran mo si Ramzel, kinuha daw yan ng daddy mo kaya sa ayaw at sa gusto mo, sa iyo na ako. Ngumiti siya ng matamis. Napasinghap siya nang habulutin ko ang kanyang braso. Talaga bang ganyan ang gusto mo? Kunot ang noo na saad ko. Akala niya sigura'y galit ako. Pwes, huwag kang magsisisi. Hinila ko siya ng mas malapit sa akin, tsaka ako siya binigyan ng mabilisang halik. Marupok pa din talaga. Huminto ako dahil sa bulong na iyon ni Red. Naging maayos ang pagtatapos ng usapan namin ni Janelle. Hindi pa kami pero may pagkakaunawaan sa kung ano nga ba ang gusto namin. Sa ngayon, inaasikaso niya na ang business nila ng kanyang daddy. Bayad na din ang mga utang nila lalo na kay Ram. Papadalas na yata. Sita sa akin ni Red nang pumasok ako sa opisina na may dalang bulaklak. Alam naman niyang para ito kay Janelle. Nanliligaw ako sa kanya. Gusto kong mas lumalim pa ang damdamin namin para sa isa't isa. Ituloy mo lang yan. Big time na si Janelle ngayon kaya wala nang tapon sa kanya. Natatawang ani Red. Pwede ba umalis ka na nga? Di ba ngayon ang flight mo pa Hong Kong? Saad ko. Oo, binisita lang talaga kita. Alam ko naman na hindi ka makakatiis na hindi ako makita. Kaya heto ko't nagpapaalam sa'yo. Anya pa, tsaka tinapik ang aking balikat. Una na ako. Pinanood ko lang siyang maglakad hanggang sa makalabas siya. Maging ang mga Montreal ay nang ibang bansa din at kasalukuyang nagpapalamig. Kaya naman ganoon na lamang ang pagiging kampante ko sa buhay namin ni Janelle. Wala akong gaanong meetings ngayon, kaya naman nag-asikaso na ako. Inayos ko ang aking sarili bago ko dinampot ang bouquet at naglakad palabas. Dinrive ko ang kotse hanggang sa makarating ako sa company ni Janelle. Naku, nasa meeting pa po si Ma'am. Ani Jana sa akin, ang kanang kamay ni Janelle. Sige, silipin ko na lang din. Paalam ko na pinayagan niya naman. Pumunta ako sa conference room at saktong lumabas sa mga bisita.
kaya buo ang kumpiyansa ko na makita si Janelle, pero mukhang may kausap din naman siya. No, Mr. Zamora, hindi naman kami naghahanap ng malaking pagkakakitaan, kaya hindi mo kailangan magbitaw ng ganyan kalaking halaga. Dinig kong reklamo ni Janelle. Miss Montreal, sariling pera ko naman to. Kung ayaw mo hindi mo naman obligadong ibalik yun. Oras na malugi dahil kusa akong inalok ang pera ko. Kahit na, still no pa din ang sagot ko. Ani Janelle, tsaka akmang lalabas na nang pigilin ng lalaking iyon ang pulso niya na ikinakunot din ng aking noo. Sa inis ko'y pumasok na ako. Hands off. Salubong ang kilay na saad ko. Ras, tawag sa akin ni Janelle pero hindi ko siya inalintana. Sa halip ay tumingin lang ako sa lalaki na kaagad namang binitiwan ng kamay ni Janelle. Sorry, gusto ko lang naman na mas yumabong pa ang business niya. Paliwanag niya sa akin ngunit ramdam ko ang pagiging sarkastiko noon. Kayang lumago ng business ni Janelle nang hindi pinipilit ang ayaw niya. Actually kahit wala ka. Sinabi ko na iyon para umalis siya sa kumpanya ni Janelle. Kung yun ang alam mo, well, wala akong magagawa. Anya sa akin. Miss Montreal, mauna na ako. Anya sa akin habang kunot ang noo ko. Okay ka lang? Binitiwan ko ang bouquet na hawak ko. Binaba ko iyon sa mesa at kaagad na chinek ang kanyang pulsuhan. Oo, hindi naman ako nasaktan. Wala na yung sorpresa ko. Nakakainis kasi ang isang yun. Nakalabing saad ko. Tumingked siya para bigyan ako ng sandaling halik sa labi. Huwag ka na magtampo. Malambing na aniya, tsaka isinukbit sa leeg ko ang dalawang kamay niya. Hindi ba pwedeng alisin mo na lang yung lalaki yun sa partnership nyo? Hindi naman pwede na lahat ng hindi mo gusto, hindi ko na din gugustuhin. Masama yun. Anya sa akin, kaya napairap ako pataas. Alam niyang nagtatampo na ako kaya hinagkanya muli ang aking labi. Tara na sa office mo. Anyaya ko sa kanya. Ako na ang nagdala ng bouquet ng bulaklak tsaka ako hinawakan ng kamay niya hanggang sa marating namin ang kanyang opisina. Aside sa meeting kanina, wala ka na bang ibang pupuntahan? Wala na actually, 2 araw na ako hindi nakakauwi sa bahay sa dami ng appointment ko. Kinuha niya ang telepono at kaagad na dinaya lang kanyang sekretary. Di mo na ako tatanggap ng bisita, ikaw na munang bahala, wala pa akong pahinga. Mula sa likod ng swivel chair niya, binuksan niya ang hidden room niya doon, pagbaba niya ng linya. Binagsak niya ang kanyang katawan sa kama. Gusto ko lang matulog ng matulog. Anya habang pikit ang mata. Umakit ako sa kama at itinuon ang 2 kamay ko sa ulunan niya. Nang magdilat siya ng mata, hindi na siya nagulat nang ako ay makita. May paraan ako na alam kong mas madali kang aantukin. Ngumisi siya na para bang nangahamon. Go on, do it. Anya habang nakangisi. Kagatlabi kong hinagkan ng dahan-dahan ang leeg niya. Wala pa man, nadinig ko na ang impit na tinig niya. Ang kamay ko ay naglakbay sa kanyang bewang. Do you want me to continue? Mapang-akit na saad ko sa kanya. Nakatitig lang siya sa mga mata ko nang tumango siya. Nakagat ko ang ibabang labi ko tsaka ako siya muling hinagkan hanggang sa masakop ko ang kanyang labi. Bagsak ang aming katawan matapos. Dala na din siguro ng pagod kaya nakatulog kaagad si Janelle. Mahal na mahal kita. Bulong ko sa tenga niya tsaka ako hinagkan ng noo niya. Mula sa aking bulsa, isinuot ko sa palasingsingan niya ang singsing na pinasadya ko. Siya na ang nais ko makasama hanggang dulo. Nakangiti kong binalot ng yakap si Janelle hanggang sa sumapit ang 4:00. Ramdam ko ang mga titig na nakatuon sa mukha ko kaya nagdilat ako at nakatitig sa akin si Janelle. Bakit? Tanong ko. Ang gwapo mo. Anya kaya ngumiti din ako tsaka humalik sa pisngi niya. Kinuha ko ang kamay niya kung saan naroon ng singsing tsaka ako iyon hinagkan. Namilog ang mata niya nang iyon ay makita. God! Anya sa akin. I want to marry you. Pabulong na saad ko. Sa dami ng pinagdaanan namin ay hindi ko na makita na may problema pang makakagiba sa pagmamahalan namin. Kahit hindi mo ako yayain, ikaw at ikaw ang pipiliin kong pakasalan. Walang makakatumba sa sakripisyo mo, Ras. Masuyong aniya, tsaka ako binigyan ng halik. Naging mas busy kami ni Janelle. Kung minsan nga'y sumasagi sa isip ko na bumalik sa black market at ipahandle na lamang sa ibang company. Kaya lang ay sumasagi sa isipan ko na dahil nga dito, kaya muntik nang masira ang buhay ni Janelle. Kahit si Ram ay tumigil sa pagbebenta ng babae.
Puros mga antik na ang kanyang pinapasubasta. Nasa opisina ako nang makatanggap ako ng tawag kay Daddy. "Good morning, Dad." Sagot ko sa linya. "Maganda ba talaga ang umaga?" Tumatawang Anya. Alam kong may laman ang kanyang sinabi. "Wala ka pa din bang balak na dugtungan ng pangalan ni Janelle?" "Actually, nagbigay na ako ng promise sa kanya." "Mabuti, kung maaari madaliin mo na." "Dad, sabihin niyo nga, may nababalitaan ba kayong hindi tama para alam ko din?" Nag-alala ko bigla. Wala si Red para pakilusin ko. Tutok ako sa kumpanya kaya wala din akong oras na magmasid. "Meron pero hindi mo na dapat pang alalahanin yon." Saad ni Daddy. Nagsalubong ang aking kilay. "Papunta na dyan ang mga tauhan natin. Sila na ang bahala kay Janelle. Kailangan ko pang makilala ang parating na kalaban." Ani Daddy tsaka pinatay ang linya. Hindi na ako mapakali sa kinauupuan ko. Naghintay ako ng ilang minuto at nang hindi ko na matiis, tinawagan ko na ang sekretary ni Janelle. "Where is she?" "Si Ma'am po." "Sino pa bang hahanapin ko?" Salubong ang aking kilay. "Naku, bumiyahe po papuntang Isabela, sir." "Ano?" Kaagad kong pinatay ang linya at nagsimula ako makaramdam ng pagkataranta. Kaagad kong dinakma ang aking coat para sana sundan si Janelle, kaya lang ay muling nag-vibrate ang aking cellphone. Mula ang tawag sa hindi rehistradong numero. "Hello?" Kung minsan, mas nakakabuti na lang talaga na manahimik tayo sa isang tabi kaysa pinakikialaman na natin ang mga bagay-bagay. Kaya naman nagkakaroon tuloy ng hindi magandang hinaharap ang mga taong malapit sa atin. Anang tinig na hindi ko naman makilala. Malaki iyon at malalim. "Kalaban pa din ako ng pamilya nyo at sisiguruhin kong hindi sasaya ang buhay nyo." Nagtatakbo ko palabas ng kumpanya para sakyan ang aking kotse. Ngunit bumungad sa akin ang 3 tauhan ni Daddy na nakaitim ng suit. "Anong ginagawa nyo dito?" Salubong ang aking kilay. "Sir, wag po kayo mabibigla." "Ano ba? Mga baliw ba kayo? Tumabi nga kayo dyan." "Sir, kami na lang po magdadrive. Sumakay na po kayo." "Ano bang ginawa ninyo? Huwag niyo akong busitin. Tabi." Hinawi ko ang isa sa kanila na humaharang sa akin, tsaka ako sumakay sa kotse. "Kami po ang magdadala sa inyo kung nasaan si Ma'am Janelle." Anya pa kaya lalo akong kinain ng kaba. Ayoko mag-isip ng hindi maganda, kaya naman hinayaan ko silang mauna sa kalsada. Wala akong ibang nagawa kundi ang sundan sila. Ang mga kamay ko'y nagsisimula ng manginig. Ngunit siniguro kong naroon pa din ang pagiging kalmado sa akin hanggang sa marinig ko ang mga pulis na nagigiya sa mga kotse na dumaraan. Nasa tulay kami't may aksidente daw kaya ganito ka-traffic. Napalinga ako sa isang tauhan ni Daddy nang katukin niya ang bintana ng aking kotse. Nasa unahan po niyan si Ma'am Janelle. Anya sa akin kaya napalunok ako. Bumaba ako sa kotse at muli na naman silang sinundan ako sa paglalakad hanggang sa madaanan ko ang makapal na pulutong ng mga pulis habang nakatingin sa gilid ng tulay kung saan wasak ang parting tulay na iyon. "Saan po kayo?" Anang pulis sa akin. "Tumabi ka dyan." Saad ko tsaka ako siya hinawi. "Sir." Akmang pipigilan pa ako ng isang pulis pero nakasimangot kong itinaas ang aking baril. Desidido akong paputokin yun sa kung sino man ang magtatangkang humarang sa akin. "Sir, fiancé niyo po ang naaksidente." Anang tauhan ni Daddy na ikinalingon ko. "Anong aksidente ang pinagsasasabi mo?" Giit ko tsaka ako hinatak ang kanyang kwelyo. "Anong aksidente? Sumagot ka!" Napatingin ako sa kotseng inaangat mula sa ilalim ng bangin. Nakita ko ang plate number ng sasakyan ni Janelle. "No, this can't be. Hindi pwede." Para akong tinakasan ng katinuan ng mga sandaling yun. Patakbo akong lumapit sa kotseng iyon pero pinigil ako ng mga pulis hanggang sa ibaba iyon sa kalsada. Unti-unti iyong ininspeksyon. Ngunit kahit kaunting bakas, hindi ko makita na naroon si Janelle. Sa lalim po ng bangin na yan, imposibleng may mabuhay pa. Anang isang investigador. "Sira ulo ka ba? Hanapin niyo ang fiancé ko. Ano, hahayaan niyo na lang na mawala siya? Hindi ko tatanggapin na patay siya hanggat wala kayong katawan na pinapakita sa akin. Sigurado kung buhay siya." Humakbang akong muli pero pinigil na naman ako ng pulis. "Let me go. Kung ayaw niyong maghanap ay ako na lang." "Sir." Pipigilan sana ako ng isang pulis kaya lang hinawi ko siya. Ngunit isang malakas na kamao ang humatak sa akin at nagpabalik sa aking ulirat. "Nababaliw ka na bang talaga?
Ani Daddy sa akin matapos niya akong suntukin. Sa tingin mo makakatulong ang mga ginagawa mo? Pinapatunayan mo lang na mahina ka. Hindi mo nga alam kung may nakatingin bang kalaban sa iyo habang umaasta ka ng ganyan. Singhal niya kaya ako'y natauhan. Kalma mo ang sarili mo. Mahanap natin si Janelle nang walang kahirap-hirap. Magtiwala ka sa akin. Dahil kay Daddy ay sandali ako nagkaroon ng lakas ng loob. Pero sa tuwing mapapatingin ako sa kotse niya, pinanghihinaan ako ng loob. Umuwi ka na muna, ako nang bahalang humarap dito. Ani Daddy sa akin. Inalalayan ako ng mga tauhan niya hanggang sa makasakay ako sa kotse. Akala ko'y okay lang pero kung ano-ano ang pumapasok sa aking isipan. Nakarating kami sa bahay kung saan matyagang nag-aantay sa akin si Mami. Habang hindi mapakali, kakaparit pa rito. Anak, tawag niya sa akin nang mamataan ako. Sa isang iglap ay para bang nawala lahat ng boundary sa akin. Lahat ng sinabi ni Daddy ay nakalimutan ko dahil kaharap ko na ang taong sumbungan ko. Mama, tawag ko sa kanya tsaka ako yumakap. Ganoon na lamang kabilis na bumagsak ang mga luha ko kasabay ng panlalambot ng aking tuhod. Gusto kong sabihin sa kanya kung gaano kasakit ang pinagdaraanan ko. Kahit na walang katawan na nakita ang mga investigador, alam kong walang tao na makakaligtas doon sa bangin na yun. Gaya ng sinabi ng mga pulis. Ma'am, wala na si Janelle. Iniwan niya na ako. Sunod-sunod ang aking paghagulgol. Anong gagawin ko, ma'am? Saan ko hanapin si Janelle? She's my everything. Magpakatatag ka lang, anak. Ani Mami sa akin habang hinahaplos ang likod ko. Sir, may padala po. Anang gwardiya nang lumapit sa amin. May dala siyang brown envelope na inabot ko naman. Pinahid ko ang luha ko bago ko iyon binuksan. Pati ang Mami nag-aantay din sa laman nun. Nang iangat ko ang papel na laman noon, bumungad sa akin ang katawan ni Janelle na punong-puno ng dugo at sugat. Nasalo ko ang aking bibig. Abangan mo Sandoval ang pagkikita natin. Iyon ang mga kataga na nasa likod ng picture.